Alright, magandang umaga po. Pinagpalang umaga po sa lahat. I hope magandang umaga natin palagi. Pag ikaw ay naniniwala, para bang mamimili ka kung maghihilamos ka o maliligo ka. Naniwala ka na rin lang, lubusin mo na. Naghilamos ka na rin lang, maligo ka na. Yun ang ibig sabihin doon. Now, sa umaga po ito, pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral ng Biblia. Bakit kailangang basahin po ang Bible? Bibigyan ko lang po ng konting at pag-aralan po natin. Sa atin pong obserbasyon sa paligid, di mo napapansin, palagi na lang may nagpipredict ng second coming. Na-research ko po, yan ang ganda ng internet. I-type nyo sa Google, list of prediction concerning the second coming or end of the world, lalabas, recorded. And may nakita ko, 300 AD pa pala, meron nang nagpipredict ng second coming. Specific date. Pambihira. Ang dami pong nagpipredict. At sa kasaysayan na yun, naniniwala yung mga tao. I-type mamaya, makinig muna kayo. And every prediction po, siyempre hindi natutupad. Nag-a-adjust ng date. Sabi na mali lang daw ng calculation. Ang claim ng iba, na naginip siya. Ang claim ng iba, dahil may nangyayari sa mundo, malapit na magunaw ang mundo, etc. Mula pa po 300 AD, meron ng humuhula. Ang lately po, itong 2025, yung South African, nasa TikTok yun eh. Ang daming follower, millions yung sumusunod. Nag-predict siya, September daw, 2025, dadating ang Panginoon. Hindi nangyari. Sabi niya, hindi, nagkamali ako, October. Hindi nangyari. Ang huli, hindi, November. Tapos hindi nangyari. Alam mo sinisi niya? Kasi nagkamali ako, ang ginamit pala ng Panginoon yung Julian o Gregorian calendar. Kasi nagpalit ng calendar eh. Palusot. Alam nyo, sa lahat ng prediction, ilan na ba yung pinagbintang ang Antikristo? Ilan na? Mali lahat. Ang mga tao, naniniwala. May susunod na naman yan. Habang buhay po na niloloko yung mga ng mga tao. At binibigyan ng armas po yung mga atheist. Siyempre, gagamitin ng atheist na nyo yung sinasabi yung dadating na Kristo, hindi totoo. Hindi dumating. Hindi ba? Ang nagbibigay ng armas yung mga false prophets and false teachers. Kagabi nga, nagkukwento kami ni Pastor Boyet, alam niyo yung blessing po sa ating nakitang katuruan. Dati-dati, pag nagbabasa po ako ng Biblia, may nakatanim sa isip ko na future pa yung second coming, future pa yung tribulation, future pa yung Antikristo. Kaya pag nagbabasa ako ng Bible, hindi ko pinapansin yung mga salita. Naghahanap lang ako ng talata para i-support yung nasa isip ko na hindi ko alam, turo pala ng Scofield. Hindi Bible, kundi turo ng tao. Kaya, majority po ng mga so-called believers ngayon, hindi naman talagang nagbabasa ng Bible. Meron na nakatanim sa isip niya na pinapaniwalaan galing sa kung saan at ginagamitan lang ng talata para suportahan yun. Pero hindi talaga inaaral. Ngayon, so sa aking pong patuloy na pag-aral, lalo pong tumitibay at nagiging matatag yung paniwala na yung Kristo po dumating na at dumadating pa. Yung nasa Biblia po ang ating mababasa. Bakit po? Kasi po, mali ang unawa nung maraming mananampalataya tungkol sa pagdating ni Kristo. Ngayon, bago tayo umabot dyan, bakit ba mahalagang basahin po ang Biblia kung ikaw ay isang Kristiyano? Kaya kung di ka Kristiyano, Muslim ka, basahin mo yung Quran. Pero Christian tayo, di ba? Pag sinabing Kristiyano ka, yung pinapaniwalaan mo, nando doon sa Biblia. Siyempre, dapat mong basahin. Ang unang tanong, ano ba yung laman ng Biblia? Pag wala kang idea, anong pinapaniwalaan mo? Pag di mo pa nabasa ang Biblia, anong pinapaniwalaan mo? Di po ba? Baka yung pinapaniwalaan mo, wala naman sa Biblia. Malaking problema yon. Okay, bakit dapat pong basahin? Unang-una, saan ba tayo nagmula bilang tao? Di ba ang daming haka-haka? Yung tao galing galing daw sa virus. Maya-maya naging butete. Alam niyo yung butete? Tapos maya-maya naging isda o parang palaka. Tapos, napunta sa beach, nagkaroon ng paa, lumakad na. Maya-maya, naging unggoy. Maya-maya, naging gorilla. Maya-maya, naging tao na. Yun ang sabi ni Darwin. Pero walang ma-connect na scientific facts yung gorilla na may connection sa tao. Ang tawag doon ay missing link. Hanggang ngayon, hindi nako-connect. Yung ba yung pinapaniwalaan nyo? Kung yun, wala sa Bible yun.
Ang sabi ng Bible, yung Diyos gumawa ng tao. Mga tao ang ginawa ng Diyos. At anong katibayan natin? Ang katibayan po na taong ginawa ng Diyos ay hindi lang sa Biblia, kundi doon sa tinatawag na mga pag-aaral po ng siyensya at ng kasaysayan na yung tao po nagmula doon sa Garden of Eden. Sa lugar po na yan po yung place na tinatawag na Ancient Near East. Pag sinabing Ancient Near East, yung mga bansa nung sinauna na maaaring iba di pa narinig, yung Mesopotamia, yung Egypt, alam na ng iba yan, yung Nineveh, yung Persia, ngayon po Iran, yung Mesopotamia, ngayon yung Babylon yun ng Iraq ngayon. Yung po yung naunang pangalan at naunang mga bansa. Alright. Ang pag-aaral po, ang tawag nila dyan sa mga nag-aral ay Cradle of Civilization. Ibig sabihin, sabi nila, dito raw sa lugar na ito, nagmula yung pagdami ng mga tao. Yan. Ang pwede nating makonek sa ngayon, bakit Biblia yung ating pinag-aaralan? Dahil mula po dyan ay nabuo yung bansang Israel. Yan po yung laman ng Biblia. Na mula po nang sila'y nabuo, nanirahan po sila sa Promised Land ng around 14 to 1500 BC. Before Christ, sabi nga, bago dumating ang Kristo. So, dito po may connection tayo kasi dito po naisulat yung Bible natin. Yung Genesis to Malachi. Yan po yung 39 books ng Old Testament. Mahalaga mong basahin yon. Opo, kasi doon mo makikita kung saan ka galing bilang tao. Bakit ang tao nangangailangan ng tagapagligtas. Nung isinulat po yung aklat na yan sa pamagitan ni Moses, dito po sa time na ito po yung kanilang pinagbatayan sa buhay nila nung sila po yung nag-iisang holy nation na itinatag ng Diyos. Alright. So mula po sa kasaysayan ng Israel, iso-shortcut ko lang ito, hanggang dumating po yung time ng ating Panginoon Jesucristo, bibilang ka po dyan ng around, mula nang naitatag po yung Israel, bibilang ka talaga na 1,500 years pagdating ni Kristo. Mula nang naitatag po yung bansang Israel. Okay, ito po papakita ko sa inyo, ito po yung summary overview ng Bible natin. So, pagdating ng Panginoon Jesucristo, anong layunin niya unang-una sa lahat? Una po, ang layunin niya ay, number 1, upang magdala po ng judgment, and number 2, to bring in the kingdom. Dalawa po yon. Magdala siya ng kahatulan, kanino? Dito po sa bansang Israel. Bakit? Kasi ang Israel po at ang Diyos, meron silang kontrata, yung Old Covenant. Ano yung kontrata ng Israel sa Diyos? Tingnan niyo po yung Deuteronomy 28, verse 3. Bilang tao po, hindi natin maiwasan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang tanong lang, meron bang Diyos o wala? Dapat isettle mo yun, meron bang Diyos o wala. Pag merong Diyos, sino siya? Paano ko siya makikilala? Pag merong Diyos, natatanggap mo sa iyong buhay sa lupang ito, sa lahat ng nararanasan mo, kung ikaw ay taong mapagpasalamat, magpapasalamat ka sa Diyos dahil sa naranasan mong buhay sa lupang ito, di ba? Di naman madaling mabuhay sa lupa. Tama ba ko? Mahirap. Mahirap po talaga mabuhay sa lupa. Pero sa isang taong nakikilala yung kabutihan ng Diyos, dumadating sa panahon ng pag-iisip niya, na unti-unti niyang nakikita yung kamay ng Diyos sa buhay niya. Nakikita mo yon. Kung titignan mo yung buhay mo sa nakaraan, sa whatever po yung dinaanan sa buhay, iba-iba naman kasi tayo ng dinadaanan eh. Tama? Iba-iba tayo ng dinadala, iba-iba tayo ng alalahanin. Hanggang ngayon, ang kaibahan lang po dyan is, yung patuloy na nakikita mo yung kamay ng Diyos, sabi nga, it's a figure of speech na sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, kung meron kang communication, relationship kasi yan eh. Pag sinasabing may relationship ka sa Diyos, may communication ka. At pag may communication, paano bang may communication ng dalawang tao? Number 1, nag-uusap sila. Tama? Pag hindi na sila nag-uusap, wala nang communication. At sa pag-uusap, ikaw yung nagsasalita, at the same time, makikinig ka rin. Hindi pwedeng ikaw lang salita ng salita. Tama? Sa ating relasyon sa Diyos, paano ka nagsasalita sa Diyos? Correct. Paano namang magsasalita ang Diyos sa'yo? Bible. Hindi pwedeng panaginip. Maraming napapahamak sa panaginip. Na panaginipan ko yung Panginoon Diyos. Meron pang kwento sa nabasa ko na naginip daw siya. Sinabi ni Diyos, malapit na magunaw yung mundo sa taon na yon, sa araw na yon, at sa oras na yon. Maraming naniwala. Yung isa naman, yung manok daw,
nagkaitlog. Doon sa itlog ng manok, nakasulat yung Jesus is coming as may date tsaka oras. Maraming naniwala. Later on, nakita nila, fake pala yun, sinulat lang talaga. Alam nyo, sa panahon na ito, maraming nauuto. Dahil sa superstitious belief, kulang sa kaalaman. Kaya naloloko eh. Di ba? Kaya, ang nangungusap ang Diyos po sa pamagitan ng kanyang salita. Ang sabi ng Bible, kasi I forgot the verse. Even His prayer is abomination kung hindi siya nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Prayer ka lang ng prayer, pero hindi ka nakikinig sa sinasabi ng Diyos, may problema, di ba? So, yun po yung ating nakikitang kadahilanan. Ngayon, so bakit dapat basahin ang Biblia? Doon po nabubuo yung unawa at saka yung laman ng ating isipan. Tingnan natin Ephesians 4:23. And be renewed in the spirit of your mind. At magbago. Anong babaguhin? Yung spirit ng iyong isipan. Pag sinabing spirit po, ang spirit po, binubuo yun ng words, salita, binubuo yun ng imagination, binubuo yun ng kung anong iniisip mo, yun po yung spirit sa mind. Kung ikaw ay walang natatanggap mula sa salita ng Diyos, anong laman ng isipan mo? O edi, kung ano lang pinag-uusapan dyan sa kanto, pag nakausap ka ng tao, paulit-ulit lang naman yung kwento sa mga umpukan dyan eh. Di ba? Wala namang bago dyan. Pero pag yung mga bagay ng Diyos natatanggap mo, yun po, nagbabago yung laman ng iyong kaisipan. Yun po yung natural change sa buhay ng tao. Doon po nababago yung kanyang attitude, yung ugali niya sa relationship sa bawat isa. Ang mukha nito, parang napakalit na drawing. Pero ito po, before the 1400 and 1500, meron na pong mga civilization dito. Yung Babylonian Empire, sumulat po siya ng Hammurabi Code. Yung Hammurabi Code, bago pa na isulat ang Biblia, meron na pong set of rules. Bawal magnakaw, bawal pumatay. Pero yun po ay mas malupit ang parusa na isinulat sa Babylon. Meron din po ditong, existing po ito sa mga library sa Europe, yung copies o yung kanyang actual copy nun. Yung kay King Cyrus ng Persia, yung pong King Cyrus Cylinder, kung kayo po ay familiar. Nandun po sa British Museum yon. Ang nakasulat po doon ay yung, imagine, si King Cyrus, nagbigay siya ng edict na observe ang freedom of religion at saka yung respect sa human rights. Si King Cyrus po yun. Yun ang ginamit ng Diyos para pabagsakin ng Babylonian para palayain po yung mga captive na Israel hanggang makabalik sila sa Jerusalem. Ang ganda pong aralin nito. Nasa Bible po lahat yan. But the good thing, yung nakasulat po sa Bible, recorded sa mga writings nung panahon na ito kahit wala pa yung Bible natin. The good thing, isinulat ng Diyos sa isang aklat po yung lahat ng yon sa Old Testament. Kaya yung pinapaniwalaan po natin, hindi po ito drawing, hindi ito myth. Kaya kung ikaw yung maniniwala na rin lang, saliksikin mo. Kaya sinasabi nga every Sunday, pag busy naman tayo lahat, may mga trabaho tayo, di ba? Pag Sunday, gawin mong Bible school, yung church. Supposed to be, yung mga mananampalataya, na-equip sila, nabibigyan sila ng knowledge ng katotohanang recorded history sa Bible. And at the same time, pag kinonfirm mo sa secular history, mag-a-agree sila. Mag-a-agree. Yung mga atheist, kulang sila sa research. Hindi nakita yung laman ng Biblia at saka yung nakitang evidence ng mga archaeologists. Lalo na patungkol po do sa yung civilization na, ano ba tayo ngayon, 2026, alayo natin, di ba? So we can go back sa history through the Bible by means of this book, Genesis to Malakay. Hindi po ito pang religious people. Ito'y para sa mga anak ng Diyos na naghahanap ng katotohanan. At dapat po, kung ikaw ay kay Kristo, you are expected na master mo yung laman ng Bible mo. Di ba, anak ka ng Diyos? Nasa iyo yung katotohanan. Tama? Pag tinanong ko ano yung totoo, nasa ng katotohanan? Anong tuturo mo? Hindi pwede yung, kasi ito yung alam ko. Kasi ito sabi ni pastor. Kasi ito yung nakagisnan ko. Wala kang basis. May tuturo kang basis. Ano yun? Yung Bible. Tama po? Kaya sa isang mananampalataya, ang maging goal mo sa buhay mo, maalam mo yung laman ng Biblia. Kasi let's say, I'm a Christian for 20, 30 years now. Oh, really? Saved na ako. Matagal na ako member dyan. 30 years na ako. Alright? Anong naintindihan mo sa Biblia? Ibig sabihin, wala ka natutunan for 20 years.
Di po ba? I-analyze po natin ating pananampalataya. Sa atin po, kung tayo ay estudyante noon at hindi tayo very good student noon, ito yung time. Maging seryoso ka sa pag-aaral ng the greatest book of all. Ano yun? Yes. And this is the best. Kung school bukol ka noon, alam yung school bukol? Dito, hindi dapat. Dapat dito seryoso ka. Kasi may nagtuturo naman eh. Correct? So, binibigyan ko lang, ini-instigate ko lang po interest nyo. Bakit kailangang basahin ng Biblia? Kasi po, history yan. Hanggang ang Israel nabuo po sa Egypt, hanggang nakalabas, naging bansa sila ng Israel. Hanggang dumating yung ating Panginoong Hesukristo, na ang bata yan, number 1, ang unang kausap ng Kristo sino? Tingnan niyo yung Matthew 15. Sino ba yung unang dahilan bakit dumating ang Panginoon sa lupa? 24. Kasi may lumapit dyan na Gentile woman, taga-Kanaan, humingi ng tulong. Ang ginawa ng apostol, tinataboy nila. At yung Panginoon, hindi niya pinansin. Makulit. Kasi may sakit, gustong gumaling. Sinagot ng Panginoon, sabi niya, but he, that's the Lord Jesus Christ, answered and said, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. Ganon din po yung mga apostol. Matthew 10 po, verse 5 and 6. Nung inutusan ng Panginoon, 12 apostol, anong sabi ng Panginoon sa verse 5? These 12, yung 12 apostles, Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans. Pinagbawalan silang, huwag kayong pupunta sa mga hentil. Ang hentil po kamukha natin, hindi taga-Israel. Huwag niyong pupuntahan mga yan. Sinong pupuntahan? 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Bakit? Kasi po, sila ang unang kausap ng Panginoon dahil meron po silang kontrata sa Diyos na dapat tapusin. Ano yung kontrata? Balik natin, Deuteronomy 28 verse 2. Ano yung kanilang covenant o kontrata kasunduan sa Diyos? All these blessings shall come upon thee, yung pong nation Israel, and overtake thee if, yung pong if, iisang word pero ang daming laman nun, conditional. If thou shall hearken unto the voice of the Lord thy God. Kung makikinig at susunod ka sa sinabi ng Diyos, ikaw ay punong-puno ng pagpapala. Kung hindi sumunod, baba natin sa 15. But it shall come to pass that if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God to observe to do all this, his commandments and his statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. So, ang relationship ng Diyos sa Israel ay blessings, kaya lang merong curses. And alam natin, sa study natin, ang Israel naging obedient pa o disobedient? Disobedient. Mula nang sila'y tumira dyan ng 1500 hanggang dumating sa time po ng unang bumagsak na curses ay 722 BC, may date po tayo kasi history yan. Kahit i-google nyo. The second one, yung total na pagpapalaya sa lupa is 586 BC. Yan. Kaakibat po niyan history ng mga empires. Yung Babylonian Empire, yung Palestinian Empire, yung Persian Empire, kay King Cyrus, tapos yung kay Alexander the Great, yung Greek Empire, at saka yung Roman Empire. Pag binasa niyo po yung Bible, ang nakakagulat po talaga yan at nakakabigay po ng interest sa mga seryosong nagbabasa. Yung nakasulat po sa Biblia na mga hula, natupad po lahat. Sa history po, yung 4 na empire na yun, ang naimayani talaga. Kaya meron tayong Spanish colonial system na inabutan eh. Kaya yung Europe and the Americas ay naging British Empire, etc. Kaakibat po yan ng history na yan ng Bible. Ano ibig sabihin? Ang Diyos po ang may control sa lahat according sa kanyang plano. Tayong mga tao po mapalad na nabuhay na tayo eh. Pero dapat saliksikin natin yon kasi iba po yung pagkalalang ng Diyos sa tao. Hindi tayo kamukha ng kabayo, hindi tayo kamukha ng kalabaw, ng ibon. Ano ang difference ng hayop sa tao? Yung hayop, wala pong reasoning. Instinct lang. Diba? Kamukha example ko palagi. Yung aso mo, iniwan mo sa bahay mo ng 3 araw. Walang pagkain. Diba? Pagbalik mo, galit ba yung aso mo? Nakakita ka na ba ng asong nagagalit sa amo niya dahil di binigyan ng pagkain? Wala. Pag nakita ka ng aso mo, malayo pa lang ano reaction niya. Abar, gumagano yung buntot. Diba? Kasi instinct yun na yung master niya. Yung tao, iwanan mo yung misis mo ng walang budget ng 3 araw. Pagbalik mo, anong mangyayari sa'yo? Lilipara yung mga plato dyan. Bakit? Nag-iisip eh. Ba't natin yung iniwanan ng pera nito?
Di ba? Yung hayop po walang ganun. Yung tao po merong reasoning, nag-iisip. So therefore, yung tao dapat pinag-iisipan yan. Meron bang Diyos o wala? Pag nakita niya merong Diyos, abay, wag mo na hintuan yan. Hanapin mo na yan, saliksikin mo na yan, at makikilala mo. Di ba sabi ng Panginoon, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Humingi ka at ikaw ay pagkakalooban. Tanong, kailan mo ginawa yung tatlo na yon sa Diyos? Baka hindi pa. Gawin mo. Sa isang kwarto, kausapin mong Diyos. Kung may problema ka, una mong kausapin ng Panginoon. At pag tama yung relasyon mo sa Kanya, at yung purpose ng buhay mo ayon sa plano ng Diyos, ang Diyos ang bahala doon. Yun ang sinasabi ko. Pag sinanood dito ng Rambo, di ba si Rambo hindi namamatay? Daming kalaban, putok lang ng putok, di ba? Ganon yung mananampalataya na ginagamit ng Diyos. Hindi ka mamamatay habang ginagamit ka ng Diyos. Ano man ang problema mo, Diyos ang gagawa kasi ginagamit ka ng Panginoon. Ang susi po sa buhay, mga kapatid, saliksikin mo, aralin mo ang Diyos sa pamamagitan ng salita, all the rest will follow. Ako po, 65 years old eh. Nag-start lang po ako nagbasa ng Bible, 30 plus lang. May anak na ako, may pamilya na ako, marami nang gumugulo sa isip. Pero 65 na, buhay pa rin. Nga lang, walang maraming kaibigang pastor. Ayaw nila ako kasi ang motibo lang natin, yung katotohanan. Ang tanong ko lang, ano ba yung totoo? Hindi friendship, hindi pera, hindi not any material things. Kasi ang ultimate, yung tao na mamatay sa flesh. May katapusan ng buhay natin sa physical. Correct. Ang problema, hindi mo alam kung kailan. Walang set date kung kailan. Kaya iba sa cemetery, makita, iba-iba yung sukat ng kabaong eh. May maliit, may small, may medium, may large. Diba? Yun ang reality. Kaya sa isip ko, yung ultimate, yung Diyos. So sa buong buhay ko, kailangan makilala ko yung Diyos. At mabuhay ako na haharapin ko siya. May nagtatanong nga sa akin eh, Brother Ray, ano ba sa tingin mo yung judgment seat of Christ? Meron bang judgment ang mga pastor, mga magagawa? Alam mo, hindi ko iniisip yan. Ang iniisip ko yung buhay ko ngayon. Anytime kasi, mawawalak ng buhay sa physical, haharap ako sa Diyos. Hindi yung tingin ng Diyos sa akin yung tingin ko. Ano ang ginawa ko mula nung makilala ko yung Panginoon, nung makita ko yung katotohanan, anong ginagawa ko? Diba? Ano yung number 1 salita doon? Utang na loob. Yung utang na loob mo sa Diyos. Kasi sa Kanya lahat. Lalo na, nasumpungan naman yung buhay na walang hanggan. Lalo na, unti-unting naunawaan mo yung mga bagay na hindi naunawaan ng marami, pinapaunawa ng Diyos sa'yo. Ang question, anong ginagawa mo doon? Pinamuhay mo ba yon? Naging seryoso ka ba ito sa nakita mo? Or just like the rest, ang Diyos pang linggo lang. Kaya ngayon po, 2 bagay lang gusto makita ng taong nakakausap ko. Unang-una, yung Diyos hindi malayo. Kung mananampalataya ka, ang Diyos naninirahan sa'yo. Ang Diyos nasa iyo. Ano itatago mo doon kung nasa iyo ang Diyos? Pangalawa, hindi tayo nakailalim sa sumpa. Ang Gentiles po, hindi kasama sa sumpa. Ano yung sa atin? We are so blessed po. Tingnan yung Galatians 3:14. That, sabi niya, the blessing of Abraham might come on the Gentiles. Anong tatanggapin ng Gentiles? Blessing. Through whom? Through Jesus Christ. That we, Gentiles, might receive the promise of the Spirit through faith. Yung pagdating po ng Kristo, ang tinutukoy po niya, yung mga blessing pong pangkalangitan, hindi pang lupa. Isa pa po, Ephesians 3:16 na nyo. Hindi po tayo kasama sa sumpa that the Gentiles, tayo po yan, should be fellow heirs. Kasama tayong tagapagmana ng Israel sa mga makalangit na biyaya of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Wala pong sumpa sa ating Gentiles. In fact, tingnan nyo po, Ephesians 1:3. Supposed to be the most happiest people on earth, ang mga mananampalataya. Ano sabi? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bakit? Who hath, past tense, blessed us. Pinagpala ka na ng ano? With all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Sa Gentiles po, number 1, wala ka sa sumpa kasi wala ka naman sa covenant ng Diyos. Pangalawa, pinagpala ka na ayon sa Biblia ng ano? Yung pinaka-ultimate the blessing.
spiritual blessings where? Those heavenly places because of in Christ. Are you not happy? Tingnan niyo po. 2 Corinthians 4:18. Kakaiba po ang pananaw at unawa ng isang na kay Kristo dito. Ano sabi niya? While we look not at the things which are sin. Ang sabi diyan, ang mananampalataya hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita. Ang na kay Kristo, hindi tumitingin sa physical. Ano? Bakit? But the things which are not sin. Ang nakikita mo, ang tinitingin mo, yung hindi nakikita, ang sabi niya. Naintindihan niyo ba yun? Parang mahirap, no? Why? Anong dahilan? For the things which are sin are temporal. Kasi ang lahat ng nakikita, physical, sabi niya, pansamantala lang. Pero, ang mga bagay na hindi nakikita ay eternal, walang katapusan. Saan ka? Mamimili ka lang talaga. Kung magko-concentrate ka lang sa mga bagay na nakikita, right, you go on. Pero, temporary lang yan. Hanggang saan ka dyan? Hanggang ilang taon mong enjoyin yan? 100 years old? Ma-enjoy mo pa ba yung mga things that nakikita 100 years old? Hindi ka na nga makatayo. Hindi ka na, di ba? Pero, yung mga bagay na hindi nakikita, sabi, eternal. Sa atin po mga senior, dapat nakafocus tayo sa eternal. Tama ba? Pero much benefit yung mga young people kasi at your early age, makikita nyo ng mahalaga at may laking value ang buhay nyo being young people. Why? Kasi pwedeng ipagamit nyo sa Diyos yung lakas ninyo at yung wit ng mind ninyo habang bata kayo. Pag umabot na kayo sa edad namin, aabot tayo dyan. Huwag kayong magmadali, aabot tayo dyan. Dadating panahon, kagamit ka na ng hearing aid. Dadating panahon, magsasalamin ka na rin. Dadating panahon, hindi ka na makatakbo. Tapos sabihin mo, ay brother Ray, alam mo kung malakas lang ako ngayon, magpapagamit ako sa Diyos. Kung malakas ka nga, hindi mo pinapansin yung turo ng Biblia. Sige ka lang sa buhay mo. Ngayon ka, ayaw kitang makasama. Kasama ka sa visitation. Kunyari, na-stroke. Brother Ray, sama ako sa visitation. Habang malakas kayo, do something na merong eternal value that you can reach out people na maapektuhan yung kanilang isipan and it will change the mind. How can you do that? By means of words, by means of teaching ng truth. Higit pa po sa milyon yon pag natanggap ng taong kausap mo. Nagbagong isipan niya, nakita niya yung mga bagay ng eternal things through Jesus Christ. And it will change yung buhay niya, the way he thinks, at yung taong hindi pinapansin, later gagamitan ng Diyos yan. If we will allow ourselves to be what? To be a witness. Tama? Tingnan yung panahon. Yung mga kabataan, tingnan namamaril na. Ginagaya sa US. Hindi niyo ba nakita yon? Age 15, dapat talaga meron na yun eh. Yung age 10, 11, 12, 13, di ba? Tapos yung babaeng nanaksak dyan sa Cavite, young people, who knows? Yung influence ng ng internet or sometimes sa family, sometimes sa background ng buhay nila, may factor yun eh. Kaya if you can minister yung words of God, hindi mo alam eh. Pag nag-witness ka po, ako po when I preach something, yun ang trabaho ko eh. Hayaan ko ang Diyos ang gumawa at yung taong nakarinig between them and God, tapos na yung aking role. Kung may magre-respond, well and good. Kahit nasaan siya, pupuntahan ko kung gusto niya. Yun ang trabaho natin eh. That when the time comes, pagharap mo sa Panginoon, yung guilt mo, yung question, anong ginawa ko sa buhay ko nung nabubuhay ako sa lupa? At least, nawawala yung parang nakakahiya. Yung judgment of Christ, okay lang yan eh. Ang tanong, anong ginagawa mo ngayon? Dadating ka sa time na yun. Balik tayo. So, pagdating ng Kristo, ang dala po niya to judge. Number one, sino i-judge? Ito pong Israel. Kasi meron silang kontrata. Right. At pagdating ng Kristo, tatanggapin ba nila o hindi yung Kristo? Kasi ito yung kanilang Savior. Ito yung Messiah nila. So what happened? Nang dumating ang Panginoon sa Kristo, dalawang bagay po ang naganap dito mga kaibigan. Itong ginawa sa cross ng ating Panginoon, ang tawag ko po dito ay universal judgment. Judgment po ito sa lahat ng tao. Kasama tayo doon. Tignan niyo po yung Romans 2:14. Ito po yung sinasabi ko mga kapatid na ang tinuturo po natin dito, hindi yung haka-haka ng tao. Kasi sa mga preaching ngayon, ang layunin ng maraming churches ngayon para ang miyembro ay sumigla, ang miyembro ay maging faithful, ang miyembro ay maging giver, ang miyembro ay maging excited, pero walang teaching. Yung galing nung preacher nagpapakilang,
I am the anointed pastor. Pagka magaling preacher, anointed daw. Woo! Pambobola po yun. Lahat ng mananampalataya, anointed. Pag kinuha mo yung word anoint, galing sa Greek word po, Christ, Christos, ibig sabihin, pinahira ng langis. Pag ang Kristo po ay anointed, ang Christian, siyempre, anointed ka rin. Niloloko lang kayo ng mga pastor na itinataas yung sarili. Siya daw ay anointed kasi magaling siya mag-preach, magaling siyang Ang dami pong nalolokong mga mananampalataya. Binobola yung mga mananampalataya kasi kulang sa kaalaman. Ano nangyayari? Nabibiktima, kaya ang tingin doon sa pastor, parang Diyos, parang silang kausap ng Diyos. Tapos na yon. Walang special person sa Diyos ngayon. Ang lahat ng mananampalataya, kausap ng Diyos kasi nasa iyo ang Diyos. Huwag kayong maniwala sa ganun, nanloloko lang sila. Kaya galit sa akin yung mga pastor kasi binibisto ko sila Mantakin mo kung alam ng pastor kung paano lang kayo kuhanan ng pera, di ganun lang, binobolat, inuutulan kayo. Tatakutin pa kayo. Pag hindi kayo naging faithful sa Diyos, susumpain kayo. Anong sumpa? Wala na nga sumpa. Ang sumpa sa Israel. Ang nabasa ko sa Biblia, sa akin pagpapala. Pag di ka nagbibigay, susumpahin ka ng Diyos. Kasi kaya may problema ka, hindi ka nagbibigay. Kawalang yan yun. May problema na nga yung member dumating sa church, kinukonsensya mo pa dahil hindi na nagbibigay ng financial. Walang ibigay. Niloloko lang po kayo. Ganun na nangyayari dyan. Kaya ang sikat, yung malaking magbigay, sila yung may special attention sa preacher. Huwag po kayong paloko. Aralin natin ang Biblia. Kasi hindi lang kayo maloloko. Pati anak nyo, pati apo nyo, buong pamilya nyo, niloloko habang buhay. Gusto nyo ba yun? Hindi. Diba? Hindi dapat ganon. For when the Gentiles which have not the law, yung covenant ng Diyos, do by nature the things contained in the law, this having not the law, pag nabasa nyo po sa Bible yung the law, yun pong sinabing the law, ang unawa po ng mga Hudyo dyan, yung 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Para po sa kanila yon. Tayo mga Gentiles. Sa Gentiles, yung pong nasa ating conscience. Yun pong the law nila ay bumibilang po ng 613 laws. Sa isang Hudyo, dapat sundan niya yung 613 laws. Tayong Gentiles, ano sabi niya? For when the Gentiles which have not the law, yung specific the law, do by nature the things contained in the law, nasa loob ng law, ano yon? Yung famous na ano? Yes, very famous yan. Alam niyo ba yung 10 Commandments? Taas ng kamay. Sino nakakalam ng 10 Commandments? Pwedeng pa-recite? Wala? O di niyo sinusunod? Di niyo nga alam Correct? Nasunod niyo ba yung 10? May nakasunod sa 10? Wala. Di ba problema natin yan? Tama? Kaya ako ang kaligtasan ay pagsunod sa kautosan. May maliligtas ba? Hindi mo nga alam Di ba? Kalokohan talaga. Anong sabi? Having not the law, Gentiles, wala sa atin yung law, yung 5 books. Yun po yung covenant ng Diyos sa Israel. Binubuo ng 613. Anong sa atin? Yung things contained in the law. Sabi ng mga Hudyo, pwede na yung 10 or 7, sabi ng mga rabbi. Yung mga rabbi po ng Hudyo ito Sa mga Gentiles, pwede na yung 7 or 10, sabi niya. Pero sa aming mga Hudyo, 613 yan, sabi niya. Pero ang sabi ng Biblia, tayo mga Gentiles, kahit wala sa atin yung 5 books of Moses, yung nasa loob nun, yung nasa conscience natin, tinan yung conscience natin. Sa Pilipinas, bawal magnakaw, di ba? Sa Saudi Arabia, bawal magnakaw. Sa Japan, bawal. Kasi nasa konsyensya po ng lahat ng tao yun. Tama? General law po yun sa lahat ng bansa. Bawal lahat yun kasi nasa conscience ng tao yun. 15. Kaya nga po dito nga, bago po dumating yung law, meron na silang mga patakaran dito Ayun Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, conscience, and their thoughts, the meanwhile accusing or else excusing one another. Dito po, kahit wala pa yung law of Moses, may existing laws dito, yung sinulat nung Code of Hammurabi, yung sinulat nung King Cyrus. Meron silang batas na umiiral na dito. Why? Kasi nasa conscience po ng lahat ng tao yon. Isn't it wonderful? Lahat ng tao alam yung mali at tama. Tama? 16. In the day when God shall judge the secrets of men, by whom? By Jesus Christ, according to what? Bakit ang sabi ni Pablo? My gospel. Bakit? Sino ba si Pablo? Sino ba yung mga apostol unang tinawag ng Diyos? Ilan? 12.
Kasama ba si Pablo? Hindi Si Pablo nga kalaban nila eh. Pero bakit tinawag siya ng Diyos? At bakit sinasabi niya, yung aking gospel? Kakaiba ba yung gospel ni Pablo sa 12? Kaiba po. Kay Pablo po, pinahayag itong gospel of Christ. Na ang sinasabi, yung mabuting ginawa ni Kristo para sa sangkatauhan. Hindi lang para sa Israel. At kasama tayong mga Gentiles doon. Alright. Ngayon, brother, ano yung isang judgment? Ito po para sa lahat. Pero merong judgment na naganap po noong 70 AD. Ito po yung laman ng Revelation 20. Anong judgment dyan? Alam nyo, dito nagkakaloko-loko yung maraming relihiyon na ang kaligtasan ay sa gawa. Ang kaligtasan ay sa pagpasok sa relihiyon. Kasi pag hindi mo nasunod yung patakaran sa relihiyon, aalisin ka rin sa aklat ng buhay. Tingnan yung kalokohan. Sabi ng isang relihiyon, pumasok ka sa amin at ikaw maliligtas. Pumasok na po ako. Ligtas na po ba ako? Aba, hindi pa. Kailangan mong sumunod sa patakaran, kapatid. Attendance, giving. Pag di mo nagawa yan, aalisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay, papa sa impyerno ka. Di ba kalokohan? Gagamitin ng talatang ito. Ano sabi niya? 12. I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged of those things which were written in the books according to their works. So, ang batayan pala dyan yung gawa. Saan binata yung works? Doon sa aklat. Anong aklat ang makita mo sa buong Biblia na pagbabatayan ng gawa? Dito, the book of covenant. Wala tayo sa covenant. Hindi tayo kasama sa covenant. Kaya ang kanilang judgment, blessing or cursing. Yung word if. Pag sinabing if, conditional, kung susunod ka o hindi. Yun po yung works. At nakasulat po lahat yun. Pag binasa mo yung Deuteronomy 28 hanggang 31, inisa-isa po ng Diyos. Pag ginawa mo ito, pag ginawa mo ito, pag ginawa mo ito, nandiyan ang tribulation, nandiyan ang papalayasin ka sa lupa mo, nandiyan ang mga sakit, masisiraan ng ulo, mga tao dyan. Kaya nga, pag binasa niyo po yung New Testament, pagdating ng Kristo, ano yung unang dala niya? Siya isang manggagamot. Tama? Bakit? Kasi ang Israel po sa time na yon, bilang sumpa sa pagtalikod sa Diyos, maraming may sakit. At ang tanda, pag dumating yung Mesiya, yung Kristo, nagpapagaling. At ang numerong unang sakit nila, sakit sa pag-iisip. Dahil sa pagtalikod sa Diyos. Kaya, nung nagpagaling siya, anong sabi niya doon sa pinagaling niya? Pumunta ka sa high priest, ipakita mo bilang patotoo na siya yung Kristo. Kahit po nakita ng mga ruling authorities yung panahon na yon, hindi nila matanggap-tanggap. Bakit? Kasi mawawala sila sa posisyon. Papalitan na kasi yung economy ng New Covenant. Wala na sila. Kaya political po yung pagkapako kay Kristo. Alam nila na totoong Kristo yung pinako nila, pero dahil sa posisyon, hindi po nila matanggap. Ganyan din po ngayon. Kahit totoo yung pinapakita natin, kahit ipakita mo sa mga pastor ito, alam nilang totoo, hindi nila tatayuan kasi mawawalan siya mawawalan ng friends, mawawalan ng influensya. Kaya, instead na i-promote yung truth, siraan mo yung preacher. Si Brother Ray, ganyan yan. Wala naman talaga akong kwentang tao eh. Ang pakinggan mo yung sinasabi ko kung saan galing. Sino bang matinong tao sa ating lahat? Meron bang matinong tao sa atin? Yung naninira po, itinataas yung sarili niya. Dapat tingnan mo, ano yung dala ng mensahero? Meron bang mensaherong perfecto? Isa lang po, yung Panginoon Kristo. Pero the rest ng tinawag ng Panginoon, may problema lahat. Hindi po ako mabuting tao pagkataong pinag-uusapan. I'm not a good person. Mabuti na lang yung Panginoon dumating sa buhay ko. Nagbago yung isip. Nagbago yung pananaw sa buhay, nagbago yung direksyon ng buhay. That's the best change, diba? Pero pag pinag-usapan ng pagiging tao natin, sino ba yung matinong tao sa atin? Natataka ka, ba't sisiraan mo yung preacher? Pakinggan mo, totoo ba yung sinasabi? Sasabihin, pareho lang kami ni Brother Ray. Kung pareho lang pa na Brother Ray, ba't hindi mo iyayain, hindi mo i-fellowship, hindi mo ipaturo sa mga pastor na kaibigan mo yung sinasabi pareho lang kayo? Bakit? Hindi totoo, hindi pareho. Marami pong ganyan mga kapatid. Bakit it seems po parang galit ako sa mga... In my 30 plus years po sa ministry, alam nyo, dati po akong nasa left, tagapagturo ako dati ng mga ideology. Nung nakita ko yung mga kapastoran at yung Biblia, sabi ko, ito yung highest calling sa Diyos. Nung napunta ako sa ministry, hindi pala. Natatanda niyo si Erap?
Ano yun? Yung hoodlum in uniform, hoodlum in robes. Sabi ko, maraming hoodlum in pulpit. Nanloloko, nandadaya in the name of God. Ito yung mga worst kind of people, wala nang kinatatakutan kahit ang Diyos ginagamit sa panloloko. Sabi ko, ganito pala. I've seen it. Po yun talagang nakakagalit. Kaya, yung katotohanan po talaga, hindi nagbago. Hindi ba yung Panginoon, ilan ang pinakain niya sa John chapter 6, 5:6? 5,000. Di ba? Tapos, umalis siya. Hinahanap siya ng mga pinakain niya. Sinundan pa hanggang sa kung saan, di ba? Nung nakaharap niya, anong sabi ng Panginoon? Alam nyo, kanya nyo ako hinahanap kasi nabusog kayo. Nung nagturo na yung Panginoon, sinabi niya na lahat ng tungkol sa kanya pagdating sa mga bagay na spiritual, tungkol sa bread that came down from heaven, hindi yung physical, etc. Ano sabi ng John 60:66? From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Bakit? Abay, tinuturo pa lang ito, wala pa lang tayo, hindi pala tayo mabubusog ngayon. At sinabihan pa tayo. Kaya, ilan na natira? 67. Imagine. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Imagine po, 5,000 people na binusog ng Panginoon nung tinuturuan niya ng katotohanan, ang natira, 12. Kaya, expect na yung katotohanan po, dito bang bubuo yung kasabihan, the majority is always wrong. Diba? Minority, yung natira sa katotohanan, 12 lang. I prefer to be in the minority. Kasi alam kong totoo at tapat yung aking sinabi. Walang ibang konsiderasyon. Walang ibang iniisip kundi yung katotohanan at hinahanap ang katotohanan at gusto niya ipamahagi yung katotohanan, binigay ng Diyos sa atin. Yun po yung pinakamahalaga mga kapatid. Alright, now. So pagdating ng Panginoon Kristo, yung cross po ay judgment para sa lahat ng tao. Kaya ang judgment po ng Diyos tapos na eh. Unang Korinto 15:22, tinan nyo. Dalawang klaseng tao na lang po sa paningin ng Diyos meron sa lupa. For us in Adam, all die. Even so, in Christ shall all be made alive. Dalawa lang. Pag sinabi ikaw ay na kay Adam lang, you're a physical man. And you die. Ang identity mo is dead. Pero pag ikaw ay napakay in, yung pong preposition na in, pag ikaw ay na kay Kristo, ang identity mo ay buhay. Ano ibig sabihin? 2 beses pinanganak ang tao. Sa physical birth mo, yun ang in Adam sa flesh. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan kang isilang na muli. Kasi pagkasilang na muli, doon ka mapapasa kay Kristo. Tinan niyo, unang Korinto 4:15. Ito po yung pakatiyakin natin, kaibigan. For though you have 10,000 instructors in Christ, sabi niya, kahit meron ka pang 10,000 relihiyon, yet have ye not many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the what? Through the gospel. And that's the gospel of Christ. If you believe the gospel of Christ, you are begotten. Isinilang ka sa Espiritu. Ikaw nabilang na kay Kristo at nakatanggap ka na ng buhay na walang hanggan. Habang buhay si Kristo, hindi ka mamamatay. Hindi naman namamatay si Kristo. So, hindi ka rin mamamatay. Kaya yung Panginoon, ang tanong niya ito, John 11:26, whosoever liveth and believeth in me shall never die. May karugtong question. Believest thou this? Naniniwala ka ba? Yun po mahalaga. Alam nyo, dito sa panahon po ng Panginoon, sa kanyang ministry, kasama yung 12 apostles, walang naintindihan po yung mga apostol. Isa lang ang naintindihan nila, sino si Jesus. At kay Peter ibinigay. Tingnan yung Matthew 16, isa lang ang naintindihan nila. Pero ang daming tinuturo ng Panginoon, 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Tinanong yung mga apostol, ano ang chinichika nila dyan tungkol sa akin? Sino daw ako? Sumagot yung isa sa 13. And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others. Or one of the prophets, sabi niya. Nagtanong uli yung Panginoon sa 14. He said unto them, but whom say ye that I am? Kayo, anong palagay nyo? Sino ko? Tinanong yung personal yung mga apostol. 16, isang sumagot. And Simon Peter answered, ito yung mahalagang pagkakilala, thou art the Christ, the Son of the living God. So magot yung Panginoon sa 17. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is
in heaven. Kaya po dyan tinawag ng ating nakagis ng reliyon na si Peter ang may hawak ng susi. Dahil dyan, kasi dyan po siya tinawag na pinagtiwalaan na pa na binigyan ng susi, yung key sa kanyang profession. Yun lang po naintindihan nila. Pero patungkol sa kanyang kamatayan, pagkabuhay ng bagili, hindi naintindihan. Tinan niyo, ibaba ng konti. Matthew 16, nung sinabi ng Panginoon sa verse 21, "From that time forth began Jesus to shew unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed, be raised again the third day." Sinasabi niya yung tungkol dito. Anong sabi ni Peter? 22. "Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, it shall not be unto thee." Panginoon, hindi pwede mangyari sa iyan. So, hindi siya naniniwala, di ba? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sa 23. "But he turned and said unto Peter, Get thee behind me." Tinawag niya si Peter? Satan. Because nire-reject niya yung gagawing sakripisyo ng Panginoon sa Kristo. Pag binasa niyo po yan, hindi nila naintindihan yan. Ang daming tinuro ng Panginoon dito, hindi nila naintindihan. Why? Simply because hindi sila naniniwala. In fact, nung nangyari po itong sacrifice si Christ, ano ginawa nila Peter? Wala na tayong pag-asa. Nagtiwala pa naman tayo sa Kanya. Bumalik sila sa pangisda, etc. Pero, nung nagpakita yung Panginoon sa kanila on the third day, that changed everything. Di ba? Sabi ni Thomas, kung di ako maniniwala hanggang hindi ko nahawakan yung butas sa kamay niya. Nung nakita nila yung nabuhay na mugli na Kristo, nag-iba. Nagkaroon po ng power yung ministry nila. Nawala yung takot nila. Kahit ikulong sila, kahit takutin sila, walang pumigil. Kaya po sa panahon na yan, pag nakita natin ang Biblia, yung unawa dito, hindi agad nila natatanggap kasi nga po hindi naniniwala. Pero kung maniniwala tayo sa nababasa natin, maintindihan natin. Ngayon, so sa panahon po na ito, kailan pinako si Kristo? 30 AD. Tingnan niyo po yung period ng 70 AD. Bakit mahalaga po yon? Kasi pag binilang mo yung 30 hanggang 70 AD, ilang years yan? 40 years. Tama? Ang 40 years po sa Bible is equal to 1 generation. Yung 40 years po, yan din yung 1 generation mula sa Egypt hanggang dumating sila sa Promised Land, 40 years. Yung pagkaparo ni Kristo at yung destruction po ng Jerusalem, 40 years. Na ito yung challenge po natin mga kapatid. Bakit mahalaga yung 70 AD? Ano yung historical significance po ng 70 AD? Di ba familiar tayo sa Israel? Ngayon, yung Israel nagpapanggap. Bakit may gulo dyan? Kasi di ba, noong 1948, nag-umpisa silang nanirahan dyan sa Palestine. Di ba? Anong ginawa? Pinalayas yung Palestina. Kaya may gulo dyan eh. Kaya dinadanas natin gera sa Hormuz na yan. Apektado yung buong mundo. Dahil dito. Pero babalik ka, anong pinagmulan yan? Bakit sila nawala dyan? Kasi, noong 70 AD, i-google nyo, kahit sa YouTube, destruction of what? Ang Jerusalem, ano pa? Yung temple at yung nation at yung people, balikan mo. During the time ng ministry ni Jesus Christ, nakatayo pa yung temple. Tama? Buo pa yung city Jerusalem. Sa buong Israel po, ang center of economy at business, yung Jerusalem. Because of the temple. Araw-araw ba naman yung sacrifice dyan? Araw-araw. Makita mo yung laki at lawak ng temple, yung Herod's temple. Talaga namang nandyan ng lahat ng business. Kaya yung buong mundo nakatingin sa Jerusalem because of the business enterprise. Buhay pa yan. Yung nation Israel, eto sila. Sinong hari nila that time? Si King Herod. Kaya lang, under sa rule ng Roman Empire. Yun po yung makita mo sa Daniel iron and clay sa time ng feet. Familiar yung iba. Prophecy ni Daniel. Sino yung stone? Diba sabi sa Daniel, pagdating ni stone, babanggain niya yung feet at yung buong image magko-collapse. Yung feet, nandun yung iron at clay. Sino yung iron? Roman Military Empire. Starting kanino? Julius Caesar. Nung pinanganak si Kristo, sinong emperor? Luke 2:1. Si Augustus. Sino yung kaharap ni Kristo kay Pilate? Yung clay, yung apostate Israel. Sino yung nagpapako kay Kristo? Yung Israel, pero ang may power para sa death penalty, sino? The Roman Empire. Kaya pinako sa krus. Kaya sino yung kalaban ni Kristo? Sa time niya, yung mga nandito. Tinawag niya nga itong den of
thieves. Ang tawag ng Panginoon sa temple at the time ay den of thieves. At sabi ng Panginoon, siya na yung temple of God. John chapter 2, tinan nyo. Alam po nyo, pag nakuha natin ito'y magbabago ng kaisipan po ng mananampalataya. Verse 19, Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Anong temple ang tinutukoy niya? Verse 20. Then said the Jews, 40 and 6 years was this temple in building, and will thou raise it up in 3 days. Ang sa isip ng Hudyo, ito, na temple na tinutukoy niya. Anong temple? 21. But he spake of the what? The temple of his body. Ano pinapakita sa atin? Pagdating po ng Kristo, merong changes. Na yung dating temple of God na nasa isang physical building, hindi na yan. Ang temple of God, yung katawan na ng Kristo. Pattern yun, pinakita ni Kristo. Na sa panahon po natin ngayon, hindi yung building po yung tirahan ng Diyos. Ang tirahan ng Diyos, sino? Unang Korinto 3:16. Kung atin pong isipin at siseryosohin yan, magiging aware ka na yung Diyos kasama mo. Know ye not that ye, the believers, are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Yung Diyos po ngayon, wala sa isang physical building. Yung Diyos naninirahan sa mga mananampalataya. Hindi ba wonderful yun? At yung templo na yan, kalat sa buong mundo. Tama? Sa buong mundo, naroon yung mga mananampalataya. Nananaan sa kanila yung Espiritu ng ating Panginoon. Kasi ang templo, ikaw na. Kung marirealize po natin yan, mga kapatid, papaniwalaan natin ang Biblia. Tayo po, yung templo ng Diyos, ang Diyos kasama natin. Hindi ba wonderful yun? Bakit yung iba naghihintay pa ng pagdating ni Kristo? Ihintay yung pagdating ni Kristo. Ibig sabihin, wala pa sa iyong Kristo. Tama? Ngayon, sa panahon po nito, dito po nangyari yung tribulation period at saka yung great tribulation hanggang sa tinatawag na wrath of God. Sa panahon ng mga apostol, nasa tribulation period na sila. Tingnan nyo, Revelation 1:9. Iba, naghihintay pa ng tribulation period. Tapos na. Ano sabi doon? I, John, who also am your brother and companion nasa tribulation na sila. Nasaan ba si John ang sinusulat yung Revelation? Exile siya, pinatapos sa ni Nero sa Patmos. Bakit? Kasi during that time, pine-persecute ni Nero yung mga believers sa buong region po ng Roman territory. Nasa tribulation na sila. Pero may mangyayaring great tribulation. Matthew 20:14 na nyo. 21. For then shall be great tribulation. Kailan nag-umpisa yan? Nag-umpisa po yan by 66 AD nang nilusob po ng Roman soldiers, pinaligiran yung Jerusalem at pinasok po ang Jerusalem ni General Vespasian kay General Titus. Yun po, yung nag-destroy dito sa lahat ng ito nung 70 AD. Tingnan nyo. Yung nawasak nung 70 AD, yun din yung mga naging kalaban ni Kristo. Sino yung mga yon? Revelation 2, tinan nyo. 20 po, tinan nyo. Notwithstanding have a few things against thee, because thou suffered that woman Jezebel. Sino ba si Jezebel? Balik ka sa time ng mga Old Testament prophets. Siya yung prophetess na nagturo ng fornication. Anong fornication? Hindi po sexual, yan? Idolatry. Kasi naghanap na ibang idol yung mga Israelite. 21. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Picture na po yan ng religious system ng Israel. They were given the time of repentance. Kaya lang, verse 22. Ayun, behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into what? Great tribulation, except they repent. They were given a time na magsisi dito, kaya lang, instead of repenting, ano nangyari? They reject the preaching. So what happened? 66 AD, nag-start ang Great Tribulation. Sining dumanas nito? Yung mga nag-reject kay Jesus Christ. While, yung mga believers, sabi pa, umalis na kayo dyan. Again, history will show po, walang believer na Christian sa panahon ng 66 AD na dumanas dito sa Jerusalem. Umalis sila, tumakas. As testified ni Josephus, ni Eusebius, at ng mga historian po sa time na yan. Kung paano yung warning ng Panginoon nangyari yon. Walang believer po dito na Christian na dumanas niyan. Ang dumanas nito, sila. Kaya kahit sino pong nakakausap ko na futurist, wala siyang magagawa kundi i-admit yung date na 70 AD, talagang destruction ng Jerusalem nung 1st century.
At pag na-destroy yan, ano nangyari? Fulfilled po talaga lahat ng prophecy. Kasi ito yung winasak eh. And these are the very people, character, and places na nandito sa ating New Testament. No one can deny that. Kaya, pag binasa po natin, ito yung 1 Corinthians 15. Sa 23 po, but every man in his own order Christ the first fruit, afterward they that are Christ at His coming. Tama? Ano yung promise ni Jesus Christ? He will come in the clouds. Right? In the clouds. At sabi, 24, pagdating niya, then cometh the what? The end. Diyan nagkakatalo eh. End ng ano? Marami, pag binasa yan, magawa ng conclusion, end of the world, planetary world. Kaya maraming predictions since 300 AD, 500 AD, 700 AD, etc. hanggang 2025, marami nagpipredict, end of the world na. Namatay na sila't lahat, hindi pa nag-end yung planet natin eh. So, iba yung end na tinutukoy. Anong makita mong end sa Bible? No need to go there. End of the Old Covenant. Wala na yung Old Covenant. Meron tayong New Covenant. Dala ni Kristo. So, what happened? When He shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when He shall have put down what? All rule and all authority and power. Sino yung ibinagsak niya na rule, authority, and power? Sino? Dito. The high priest, the Pharisees, the Sadducees, the chief priests, and the authorities sa Jerusalem at that time. Kailan pinut down? Nung winasak yung Jerusalem, nasa power mo ba sila at that time? Wala na. Kaya ang sabi ng 25, for He must reign, mag-ahari siya kailan? Sa pagdating niya, till He hath put all enemies under His feet. Sino yung enemy ni Christ? Ito. Kahit paano mong basahin ang Biblia mo, ang kalaban niya, yung nagpapako sa kanya at pumatay sa kanya, ito. Correct? So yun ang binigsak niya. 26. The last enemy that shall be destroyed is what? Death. Anong death ang tinukoy niya na destroy? The law. Kasi yung covenant yun, yung the law, old covenant, ang nagbibigay ng kamatayan. Maliwanag yun sa Romans 7:9, sa Genesis 2:17, 2 Corinthians 3, yun na nagbibigay ng kamatayan. The moment na yung tao naintindihan yung kautusan, patay na siya. Kasi alam niya, makasalanan na siya. That's why he need Jesus Christ. Tanong, sino yung head? Colossians 1:18, tinan niyo. And He is the head. Sino yung head? Kristo. Sino yung body? The body, the church. Ito yung body, the church. Sino yung the church? Believers. Yung mga in Christ. Tama? Ikaw yung church, the body. Ano sabi kanina? Yun daw, lahat ng enemies, nasa kanya, Nasa kanyang feet. Ito yung feet. Ano yung bahagi natin dyan? Tayo, ang katawan ni Kristo. Ephesians 1:22, tinan niyo. And hath put all things under His feet. Whose feet? Kaninong feet? And gave Him to be the head over all things to the church. Feet nino? Ni Christ. Christ being the head, pero taba bang ulo lang? Pugot. May katawan. Sining katawan? The church. 23. Which is His body. The fullness of Christ that filleth all in all. Ano ibig sabihin, mga friends? Yung kanina, awit, yung victor, sabi niya, tagtagumpay na tayo. Yes, when Christ came down, yung enemies na dati sila yung heaven and earth, sila yung nagro-rule sa heavenlies ng Israel, binagsak sila nung pagbaba niya dito, sino ngayon nagro-rule? Ito, nasa ilalim ng feet yung enemies. Tini Romans 16:20. Etong sabi ni Pablo po, bago dumating ang Kristo. And the God of peace shall bruise Satan under your feet. Sino yung your? Believers. Under your feet. Ano yung sabihin? Yung enemies, wala na yan. Ang nagro-rule ngayon, ito. And you belong here. Ito yung sinasabi po ng Philippians 3. Tingnan nyo. For me po, this is a blessing. Ako, personal ko po. Verse 20 po. Tingnan nyo. For our conversation. Pag sinabing conversation, ano ibig sabihin? Yung buhay. Yung buhay natin, nasaan? Nasa langit. That's why, during their time, we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, kasi hinihintay nila pagdating. Wala pa ito. The time, nandito pa lang sila. Hinihintay pa nila ito. Ito. 21. Bakit hinihintay? Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able to even to subdue all things unto Himself. Nagkakatalo po yan do sa unawa ng vile body. Marami
nag-i-interpret agad, ay yung flesh natin yan. Hindi po. Hindi yung flesh natin yan. Ang tinutukoy yung kalagayan natin bilang tao. Philippians 2 sa 5. Tingnan niyo maigi po. Kung paano tayo in-exalt ng Panginoon Kristo bilang katawan niya. Let this mind be in you. Dapat ganito yung kaisipang nasa inyo, which was also in Christ. Kung ikaw ay kay Kristo, ang sabi ito, dapat ang nasa isip mo. Ano yun? Verse 6. Who being the form of God, doth it not robbery to be equal with God? That's Christ. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. For what purpose? 7. But made himself of what? No reputation. Yung po ibig sabihin ng vile body of the lowest estate. Yung pinakamabang kalagayan ng tao, wala tayong reputation, and took upon him the what? The form of a servant, and was made in the likeness of men. Dinefine po yung likeness of men, walang reputation at form tayo ng servant. Ganyan ang kalagayan natin. But si Kristo po, hindi lang sinagad pa niya yung pagpapakumbaba. And being found in fashion as a man. Fashion as a man without reputation, form of a servant. Yan po yung larawan ng Panginoon sa Kristo bilang tao. He humbled himself and became obedient unto death. Tapos po, in-specify yung klase ng death, even the death of the cross. Bakit ina-specify po yung death of the cross? Kasi do sa Roman period na yan, pag death of the cross, kamatayan ng kriminal yan. Mga magnanakaw, mga murderer. Yan po yung kamatayang ginawad kay Kristo. And yet, tinanggap niya. Bakit? 9. Wherefore, God also highly exalted him and given him a name which is above every name. Tandaan ninyo, yung sinabing, God also highly exalted him, hindi lang yung head, kasama yung body. Nakuha po nyo? Nung in-exalt si Kristo, hindi naman niya kailangan yun eh. Diyos siya. Pero bakit nagkatawang tao nagpakumbaba? Kasi na-form po yung body. Na yung mga taong walang reputation at form of a servant, hindi na ngayon. The believers are already exalted with Christ. 10. That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, etc. When Christ came down, ano nangyari? Yung enemies na dati nag-rule dito sa heavens nila, ano nangyari? They were put down and put under the feet of the church. If you belong to Christ, you are the body. Hindi ka na ngayon form of servant. Hindi ka na ngayon walang reputation, but you have the glory and the honor of Jesus Christ because you are the body. Hindi ka pwedeng ma-separate sa head. Hindi pwedeng pugot na ulo yung Kristo. May katawan siya. At ang katawan sino? Hindi ba dapat magsaya tayo doon? And from day on, magbabago yung paningin mo sa sarili mo. You're not of the same kind of mind ng mga tao na walang unawa. Therefore, the way you think, the way you live, you are exceeding yung mind mo, not only in the physical, but in the spiritual realm. Ang imi-minister po sa kanila, hindi pang lupa, kundi spiritual things, heavenly things. And that's our job. Anong posisyon binigay sa bawat mananampalataya? Revelation 1:16 ninyo. And hath made past tense. Every believer is already what? Kings and priests. You're a king and priest in the body of Christ. Naintindihan po natin. In fact, we're already in the heavenlies. Ephesians 2:16 ninyo. And hath raised us up together. Hindi ka binababa ng Diyos, tinaas ka nga dahil kay Kristo. Huwag mong ibaba yung tingin sa sarili mo. Yung Diyos mismo tinaas ka to His glory and honor. And made us sit. Pag sinabing sit together with Christ, you are a king. Pinaupo ka sa throne, may dominion, may power, may authority yun. In heavenly places. In Christ Jesus. Nakuha po natin yan. If you get this, hindi mo wala sa isip mo yan. Ikaw yan, kapatid. Ikaw yan. Totoo yan. Huwag sana maging parang si Esau ka. Sabi ni Esau, wala nang kwenta yung birthright na yan. Bigyan mo lang ng isang pinggang pansit, okay na ako. Sabi niya, Jay. Na-realize niya pala, yung blessing pala na yun ay eternal. Di ba? Sabi, umiyak siya ng umiyak. Nagsisisi siya. Gusto niya ibalik yung blessing. Pero sabi ng Bible, wala na. Pinagpalit sa isang pinggang pansit, yung eternal blessing. Ganyan tayo mga kapatid. Kaya hindi galing sa akin yan. Binabasa lang natin. We see to it na mula sa salita ng Diyos yung ating pinapakita para ang dealing dyan, hindi sa akin, ang dealing dyan between you and God na.
Kasi salita niya yan eh. Nasa sayo na yan kung paniniwalaan mo hindi. Pero kung paniniwalaan mo yan, hindi ka maging kamukha ni Esau. Iiyak ka na lang, pero wala ka nang pwedeng maibalik. Kasi sinayang mo yung blessing na yan throughout your life. Pero kung you're like Jacob, talaga mang lahat ginawa para makuha yung blessing na yan. He was blessed. Ganyan po mga kapatid. So I hope, ang dami po natin pag-aaralan and I'm ready po to minister to you. Yung mga interesado po na makita talaga yung buong Bible, I can show you po.